Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako po ulit, Janet ng Zamboanga. Magbabahagi po ulit ako ng maikling kwento tungkol sa mga karanasan namin sa aswang. Hindi ko na lang ididetalye pa kung saan partikular na lugar ito naganap kasi pareho po kami ng baryong tinitirhan ng mga aswang sa kwentong aking isasalaysay dahil magbasa hanggang ngayon nandito pa rin po sila. Wala nang patumpik-tumpik pa, diretso na po tayo, Sir Alex. Bago lang po ito nangyari. Bale, 2 taong gulang na yung aking ikalimang anak. Takdol nun, Sir Alex, o ibig sabihin full moon. Kinahiligan ko na ang makinig sa iyong mga horror stories hanggang sa ako'y makatulog. Sapagkat alam ko talaga na totoo ang mga aswang at relate ako sa mga istoryang ibinabahagi ng mga sender. Minsan isang beses noon, hating gabi, nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Lumabas ng bahay at nangihi malapit sa aming pintuan. Alam niyo naman sa probinsya, nakabukod halos lahat ng mga palikuran sa bahay. Pero ako noon, hindi na pumunta sa CR at sa gilid na lang ng pinto sa labas umihi. At habang nakaupo, ewan ko ba, parang may naguudyok sa akin na bilisan ko na. Parang may nagsasalita na tumayo na. Atras tapos tingala na kaagad ko ring ginawa. Nang dahil doon, nabasa ang aking pang-ibabang kasuotan. So ayun na nga, pagkatingala ko, dahil sa sobrang liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang isang ibon na kulay itim. Sinlaki lang ng panabong na manok na nakastedy sa ere pero pumapagaspas ng mabilis ang kanyang pakpak. Ibig ko pong sabihin, Sir Alex, lumilipad ito o lumulutang na, hindi umaalis sa isang pwesto. Tapos, nakatitig sa akin. Pakiwari ko, isa itong aswang dahil sobrang pula ng kanyang mga mata. Kitang-kita ko talaga dahil nga maliwanag ang sikat ng buwan. Kahit medyo kinakabahan na ako noon, hindi kaagad ako pumasok sa loob ng bahay at tinitigan ko rin ang nilalang. Hanggang ilang sandali pa, bigla na lang itong nawala. Doon na po ako pumasok sa loob ng bahay. Dali-daling ginising ang aking asawa at sinabing nakakita ng wakwak. Sumagot naman ito at sinabing hindi siya naniniwala sa aking sinasabi hanggat hindi niya nakikita. Meron nga nakita ko ngayon lang. Bigla na lang nawala. Tignan mo muna sa labas baka makita mo rin. Yan ang sinasabi ko Dala na yan ng pakikinig mo sa mga horror stories. Kung ano-ano nang nakikita mo dyan Hindi nga. Tignan mo muna baka magpakita rin sa'yo. O siya. Sandali. Lumabas ngayon ng bahay ang aking asawa para umihi na rin at upang makita ang sinasabi kong aswang. Ngunit kahit anong hanap niya, wala siyang namataan. Hanggang ilang sandali pa, nakita naming pareho ang aswang na nasa tapat lang ng aming bahay. Saka lang po ito nagpakita nung hinawakan ko ang aking asawa. Bigla na lang pong sumulpot doon. Ganon din sobrang baba ng lipad at hindi umaalis sa isang pwesto. Nakalutang lang ito. Pakpak lang ang gumagalaw at nakatitig sa amin. Ilang sandali nun, sa isang kurap ay bigla na lang po itong naglaho. Kami naman ng aking asawa, hinayaan na lang at bumalik na sa loob ng bahay pagkatapos ay natulog.
Sabi niya, dati ay hati ang paniniwala niya sa mga aswang. Pero matapos ang tagpong yon, doon na talaga siya nakumbinsi. Dagdag pa niya, kung hindi siya nag-edad ng 42 anyos, hindi pa siya makakakita ng wakwak. Simula noon, binawalan niya ako sir na makinig sa mga stories ninyo bunsod ng pati raw mga aswang ay lumalapit sa aming bahay na baka nakikinig na rin. Sagot ko naman sa kanya, para walang problema ay bawalan na lang ako sa ibang bagay. Wag lang sa aking bisyo na makinig sa programa mo, Sir Alex. At eto naman po, karanasan ng aming kapitbahay na 63 years old. Minsan siyang nagbahagi ng kanyang mga naging karanasan sa aswang. May kabaryo kaming matandang babae noon, manginginom ng tuba, na tawagin na lang natin bilang si Manang Hilda. Dahil sa kanyang pagkalasinggera, nahawaan ito ng pagkaaswang at matagal na panahon bago nalaman ng mga magkakapitbahay. Nabulabog lang ito, Sir Alex, dahil may hinawaan siya na ibang tao na puro kabaryo lang din namin. At ang isa nga rito, yung mismong kapitbahay namin. Tawagin na lang din natin siya sa kwentong ito bilang si Ate Mers. May kaya sila sa buhay gawa ng isa siyang bigasera o supplier ng bigas at mayroon ding sariling makina o yun pong gilingan ng palay. Pero bago siya nahawaan ay balikan po natin ang mga nangyari. Minsan isang araw, nagtaka na lang si Ate Mers dahil napadpad doon yung matandang si Manang Hilda. Hindi para bumili ng bigas, kundi manghinguto o yun pong mangunguha ng kuto sa kaniyang ulo. At ng mga panahong yon, wala pang nakaalam na aswang na pala itong si Manang Hilda. Siyempre bago makipaghabulan sa mga kuto, hilot-hilot muna sa ulo at hindi alam ni Ate Mers ang ginagawa ng matanda. At hindi alam ni Ate Mers kung ano na ang ginagawa ng matanda sa kanyang likuran. Siyempre kahit sino naman, masarap po yun sa pakiramdam. Nagkwentuhan sila, Sir Alex, habang naniniris ng mga kuto itong si Manang Hilda. Matapos noon, makaraan lang ang ilang araw. Nagtaka na lang si ate kasi hindi na siya makatulog sa gabi. Hindi na makapunta sa kanyang gilingan ng palay dahil lagi ng puyat. Inakala niya nung una na isa lang itong sakit na insomnia. Nag-obserba lang siya sa kanyang mga nararamdaman. Makaraan pa ang isang linggo, laking pagtataka ni Ate Mers sa kadahilan ng napakalinaw umano ng kanyang mga mata o yung paningin. Kahit sa gabing madilim, klaro at kita niya ang mga bunganga ng tsismosa. Pero yung kanyang katawan at pakiramdam, mainit daw. At kapag titingin-tingin siya sa labas lalo na sa gabi, ang sarap daw maglakad-lakad ng walang patutunguhan. Di nagtagal noon, hindi na mapigilan at kusang nangangalmot yung kanyang kamay sa dingding ng kanilang bahay. Kaya naman, sa puntong yon, nagkaroon na siya ng pagdududa na parang hinawaan siya ng pagkaaswang. Ang pinaghihinalaan niya, baka naging aswang na raw itong matandang si Manang Hilda at yun ang nanghawa sa kanya. Kasi nga, siya lang naman daw ang huling nakausap ni Ate Mers doon bago siya nagkaganon. Kung saan-saan na lang si ate nagtatanong para humingi ng saklolo kung saan siya pwedeng makapagpagamot. Halos naubos na niya ang mga kakilala at kapitbahay sa baryo kasi ayaw niya raw na maging aswang. Hanggang sa tinulungan siya ng kanyang kaibigan na isang bigasera rin. Dinala si Ate Mers sa Tukuran, Zamboanga del Sur at dun ipinagamot. Hindi nga siya nagkamali, Sir Alex, dahil nalaman dun na si Manang Hilda nga pala talaga di umano ang nanghawa sa kanya.
Matagal ang kanilang naging gamutan. Matagal na tapos dahil ang sisiw na isinuka ni ate lumalaki na. Tumutubo na ang mga balahibo nito sa katawan. Buti na lang at nadala ka agad doon dahil kung tumagal pa baka hindi na raw maagapan. Awa ng Diyos, tuluyan naman pong gumaling si Ate Mers. May isa pa kaming kapitbahay na babae rin at may edad na mahilig sa sugal na madyong. Tinawaan din ito ng matandang si Manang Hilda. Tulad ni Ate Mers, parehong-pareho ang kanilang mga sintomas. Nagtaka na lang siya dahil simula nung kinutuhan ni Manang Hilda, hindi na umano siya makatulog tuwing gabi. Malinaw din ang paningin at mainit ang katawan. Katagalan, umaakma na rin siyang mangalmot ng kanilang dingding. Nang dahil sa puyat, hindi na siya makapaglaro. Madalas nang absent sa session nilang sugal na madyong. Nang magkausap sila ni Ate Mers, pinayuhan niya ito na magpunta kaagad sa lugar ng tukuran Zamboanga del Sur sa isang sikat na manggagamot dahil doon si ate gumaling. Pagkarating doon, pareho talaga sila na hinawaan at pareho rin na pinasukan ng sisiw na may mga balahibo ng tumutubo. Sinabihan din siya ng mananambal na kung nagkataong kumpleto na ang balahibo ng sisiw, paniguradong naging ganap na aswang si Madyong. Wala na raw tsansang gagaling pa kasi kakapit na ang ibon sa katawan. Pero buti na lang, pareho silang naagapan. Matapos ang mga karanasang yon, simula noon ay mas naging tanyag pa si Manang Hilda sa aming baryo. Hindi lang dahil sa ginawa niya kay Ate Mers at kay Manang Madyong, kundi may mga nakakita rin talaga sa kanya na sinumpong ito ng pagkaungo o aswang din na tawag, at isa na nga po ako rito. Minsan isang gabi, takdul din nung time na yun, dumaan itong matanda sa harap ng aming bahay. Pumalahaw ito ng iyak nang magsalita ako ng mga katagang dumaan na naman ang wakwak. Narinig niya ako pero ewan ko ba kung bakit bigla na lang siyang pumalahaw. At nang gabing yon ay sinumpong siya ng pagkaaswang. Maraming nakakita kung kaya natakot kasi yung kanyang mga paa ay hindi nakalapat sa lupa. Nakalutang siya at nasa isang dangkal din ayon sa mga nakasaksi. Pero kasalukuyan, Sir Alex, wala na po si Manang Hilda. Ngunit nandirito pa rin ang buong lahi nila, mga kadugo na pwedeng pagpasahan ng kanyang pagkaaswang. Hindi lang po natatapos doon, Sir Alex. Dito sa aming lugar ay maraming kawakwakan. May 3 kabaryo kami rito at iba-ibang kalye na pare-parehong usap-usapan na mga wakwak. Ito naman pong tinitirhan namin, 2 pamilya kami. Bale kasama namin yung kapatid at asawa ni Mister. Pero iba-iba ng kusina, CR at syempre yung kwarto. Yung mga mister po namin, parehong nagtatrabaho bilang laborer sa gilingan ng palay. Ang asawa ni Bayaw ay pareho kaming buntis sa pangatlong anak at 6 na buwan na yung mga tiyan namin. Minsan isang gabi, wala pa ang aming mga asawa noon gawa ng nag-overtime sila sa trabaho. Nagkasundo kami ng aking hipag na bibili ng tinapay sa bakery. 24 oras kasing bukas ang bakery na yon dahil gumagawa ng tinapay. Nung papunta pa lang, Sir Alex, nakakita kami ng malaking ibon. Binaliwala lang pero sabi ko at ng aking hipag, baka aswang ang ibon na yon kasi nga may buwan ng gabing yon at buntis kami. Nung papauwi na, nakarating naman ng maayos. Pagdating sa bahay, nandun na rin pala yung aming mga asawa. Parehong nakainom pero hindi naman po yung tipong lasing na lasing.
Hindi muna kami natulog nun dahil nga nagkape na lang muna pare sa tinapay. At nung nakahiga na, hindi nagtagal, bigla na lang pong may lumagapak sa aming bubong. Nagulat kaming lahat kasi nga akala mo kalahating sako ng bigas ang binagsak doon. Kasunod nun, malakas na huni ng kahalintulad sa pato. Isang aswang. Yung kapatid ni Mister dahil matapang din yon, tinakot niya ang nilalang sa itaas at sinabing kapag mahuli, kanya raw papupustahan sa peryahan. Sumagot naman ng aking asawa na kapag may mangyaring hindi maganda sa aming mga buntis, sasalakayin din daw nila ang bahay ng mga aswang na ito kinabukasan kasi nga kilala din nila. At dahil kilala rin ang aming mga asawa sa lugar na parehong maldito, matapos pagbantaan ang wakwak, bigla na lang po itong nawala. Kaya nasabi namin noon na baka sila nga o yung mga bantog na aswang sa baryo namin ang nakapatong sa aming bubong. Simula noon, nanganak na lang ako sa panglima, hindi na talaga kami tinakot o kahit pinaramdaman man lang ng mga aswang. Siguro nga ay natakot talaga sa banta ng aming mga asawa. Kung minsan, akala natin guni-guni lang ang sinasabing aswang. Akala natin likhang isip lamang. Ang hindi natin alam, nasa tabi mo lang. Minsan, pinagmamasdan ka lang na hindi totoong malikmata lang, kundi nandyan lang sila. Hanggang sa muling takutan, Jeanette ng Zamboanga. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.